Mga kaibigan, ang pag-uusapan natin is kailan ka magiging content creator sa Facebook at kailan ka magiging content creator sa YouTube. Di, mas maganda pala sa YouTube kasi kumbaga parang malaki ang kita dun. Ang magiging problema mo naman kasi sa YouTube is paano makukuha yung algorithm. Unlike kasi sa Facebook, mga kaibigan, kaya mas madali kang makilala sa Facebook dahil hindi naman nila talaga sinisearch eh. Although pwede nilang i-search, pero hindi nila ginagawa. Napupunta ka sa mga channels or sa mga content creator na yan, sigurado ako mga kaibigan, hindi dahil nag-search ka sa search bar, kung hindi dahil na-browse mo lang, nagpindot-pindot ka lang sa iyong cellphone. Nag-browse ka lang at nagpipid na sila sa iyo. Yung nagaganon na sila sa iyo, nagano ka lang, nagba-browse ka lang mga kaibigan. Tapos natutulala ka na ng ilang segundo hanggang sa nilike mo na. Yung mga ganun kaibigan, ang ibig ko sabihin kasi, sa Facebook kasi mga kaibigan, mas madaling makilala dahil actually kahit anong ipangalan mo sa Facebook, okay lang. Kasi lilitaw ka rin naman sa pag-scroll nila eh. Unlike sa YouTube na napakahalaga ng pangalan. Kapag mag-Facebook ka muna. Kasi ang algorithm sa Facebook basta pinipid ka lang nila ng pinipid, mag-upload ka lang ng mag-upload, kahit kanino ka lang, masipag si Facebook Yo, what's up mga kaibigan? Good morning. Alam niyo ba mga kaibigan, pangalawang take ko na to. Naging problema ko kasi bigla ako nag-mental block dun sa una kong ginawa. Dahil siguro dito sa salamin na suot ko, ang galing. Ang pangit, hindi ko kasi makita yung yung salamin ko sa mata. So, ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan is tungkol sa dalawang social media ba pareho to? Ang alam ko lang yung blue. Pero itong pula, pero pwede na rin. Platform. Ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan ay patungkol dito sa dalawang platform na pwede sa'yo magbigay ng kita. Kailan ka mag-YouTube at kailan ka mag-Facebook. Kung isa kang content creator, kailan ka ba mag-YouTube at kailan ka mag-Facebook. Yan ang pag-uusapan natin ngayon kaibigan. Ano ba ang kaibahan nitong dalawa? Madali lang mga kaibigan, ang kaibahan ng dalawa. Si Facebook is nakapokus talaga ang platform na to sa social media, pagko-connect ng mga tao through Messenger, pakikipag-chat, pag-comment, at pag-post ng what's on your mind, parang gano'n. Hanggang ngayon ba what's on your mind pa rin? Samantalang si YouTube naman is intended siya sa pagbo-broadcast ng video. Talagang platform siya para sa mga video. Istakan siya ng mga video. So, ang tanong, kailan ka mag-Facebook, kailan ka mag-YouTube? Mag-YouTube ka mga kaibigan kung kailangan mo ng mas malaking pera. Kung mas prepared mo yung mas malaking kita, mag-content creator ka sa YouTube. Sa Facebook naman, kung kailangan mo ng pagkakakilanlan or gusto mong makilala ang iyong personality, mas sumikat ka, magpe-Facebook ka mga kaibigan. Bakit ganun? Bakit magkaiba sila mga kaibigan? Magkaiba kasi sila mga kaibigan ng algorithm. Ang algorithm ni YouTube is mag-supply ka muna ng maraming mga videos mo. Tapos i-connect mo yon mga kaibigan. Dapat isang niche lang, mas maganda isang niche. Para once na sinupply niya yung isang video mo sa isang viewer, is ang ilalagay niya sa recommendation is yung mga luma mong mga video. So hanggat hindi nare-reach ng channel mo ang certain period na meron ka sa YouTube sa pagbo-broadcast mo at hindi ka pa nakakapag build ng iyong channel talaga, wala ka pang masyadong video, wala ka pang masyadong algorithm, is dyan lang muna yan, tulog lang muna yan. Mahirap makilala sa YouTube, pero mas malaki ang pasahod ni YouTube, mas malaki ang halaga na binibigay sa iyo ni YouTube pagdating sa effort mo. Yung effort mo, binabayaran niya ng mas higit kumpara sa binibigay na bayad ni Facebook.
So bakit may mga nagpe-Facebook? Sila kasi mga kaibigan, yung it's either nagbi-build sila ng kanilang personality and later on magta-transit sila papunta dun sa YouTube, or talagang hilig lang nilang mag-post sa Facebook at gusto lang nilang makilala at mas gusto lang nilang may nakikitang nagko-comment, may nagla-like, may nag-heart, nagre-react sa kanilang mga video. Sila yung mga content creator na after sa pagkakakilala at after dun sa mga engagements ng it's either kakilala nila or hindi nila kakilala, yung feeling na pag maraming nanonood sa iyo is parang iniisip nila parang sikat na yata ako, parang ang galing-galing ko, ano na ako, vloggerist ako, isa akong vlogger yan, parang ganyan mga kaibigan. Pero naman mga kaibigan, yun ang kaibahan nilang dalawa. Si Facebook, mas madali kang makilala. Si YouTube, mas mabubuhay mo yung sarili mo, financial. Pero kung mapipiliin ng tao, syempre gusto ko bubuhay ako financial. Gusto ko syempre malaki kita ko kasi nag-i-effort din naman ako. Yun nga lang mga kaibigan. Kasi ang problema lang kasi sa YouTube, hindi siya katulad ng Facebook na talagang basta ma-upload ka lang ng upload, lalo na pag araw-araw, 2 times a day, 3 times a day. Ako po, ang bilis mo lang lumitaw mga kaibigan sa mga ano ba tawag diyan, yung nasa sa homepage ng iyong Facebook, ganyan, no? Alam nyo ba mga kaibigan na ang mga subscriber or mga follower nila hindi naman sila sinearch yung sa may Facebook. Alam nyo ba mga kaibigan na ang ginagawa lang ni Facebook is kapag basta meron lang siya ng every seconds na may maipid sa'yo, may maipid ng maipid, hindi talaga siya nagse-search, although pwede kang mag-search ng channel name doon, pero ang intention niya talaga mga kaibigan is ang mga followers ng mga nakukuha mo is galing lang yun dun sa mga na-scroll nila. Hindi talaga yun yung parang sinuggest ka nila dahil ang ang sinearch mo halimbawa is ganito, is ganyan. Hindi. May malaking percentage na pag nag-search ka, halimbawa nag-search ka ng tungkol sa aso, may mga magpipid na sa mga aso, pero may mahalo at may mahaluan niya ng iba. Talagang every seconds nagbibigay ng ibang niche si Facebook para gugulin mo ang iyong time sa kanila, na very effective naman yon sa Facebook. Si YouTube gumawa rin ng ganun, gumawa rin sila ng shorts. Ang kaso nga lang, unlike talaga sa TikTok, unlike sa Facebook na talagang intended para talaga sa mga vertical videos, hindi siya naging ganun ka kilala pagdating sa ganun. Kaya nga isa rin siguro yun sa dahilan kung bakit napakalaki ng bayad sa'yo ni YouTube pagdating sa paggagawa mo ng content creator. Kasi kung maliit, kung gagayahin mo si Facebook na ang liit-liit, biruin mo 1 million na videos. 1 million na videos ay 1 million na views. Magkano lang binabayaran ni Facebook? At magkano naman binabayaran ngayon ni YouTube yung 1 million mo na views? Halos imumultiply mo siya by 7. Ganon kalaki magbayad si YouTube. Pero bakit maraming nagpe-Facebook? Kasi napansin ko lang mga kaibigan, sila kasi yung mga kaibigan, karamihan din, napansin ko rin na sila yung mga gusto lang nila na may mga nagre-react lang sa kanila or mga may nagko-comment. At pangalawa, sila yung mga gusto maging content creator. Sa mga small channels naman to, sila yung mga content creator na gusto nila maging vlogger or vloggerist or content creator na nahihirapan sila mga kaibigan makapasok sa YouTube. Kasi si YouTube malaki magpasahod, pero ang problema lang dapat qualified ka talaga. Hindi yung upload ka lang ng upload, nag-upload ka ng reels ng gawa tayo ng 30 seconds or 1 minute na video na naka-script naman, i-upload natin. Ayaw ni YouTube noon, walang ka-effort yun para sa kanya. Pwede yun ilagay mo sa shorts, pero iba kasi yung bayad nun halos parang walang ads kasi sa YouTube.
May mga nag-Facebook naman mga kaibigan, akong kakilala na nahirapan kasi sila mga kaibigan makapasok sa YouTube. Kaya ang ginawa nila ay, o sige, gawa muna tayo ng pangalan dito sa Facebook, and kapag okay na, mag-transit tayo papunta sa YouTube. Kasi syempre normal naman talaga sa tao na hanapin natin yung yung gusto natin na parang syempre nag-effort ka naman, gusto natin may balik din naman na bayad. Kasi kung mag i-stick sila dun sa Facebook, alam niyo mga kaibigan, parang sayang ng pagod, sayang ng oras. Ba, cellphone mo binili mo ng 92,000. Cellphone mo bumili ka ng 92,000. Pinang Facebook mo, nag-reels ka. Baka nasira na yung cellphone mo, hindi ka pa nakamabot ng 92,000. Doon pa lang sa halaga ng cellphone mo, hindi mo na nabawi. Kaya mas maganda talaga mga kaibigan yung nangyayari nga, yung galing sa Facebook pupunta ng YouTube. Dapat pag content creator ka mga kaibigan, mas maganda kung ilulundo mo yung sarili mo sa YouTube. Gawa ka ng pangalan sa Facebook, pero kalaunan mag-transit ka papunta sa YouTube. Magagawin mong practice or stepping stone, praktisan ang Facebook. Magagawa ka ng doon. Pag dyan kasi mahahasa dyan yung editing skill mo, yung vlogging skill mo, tapos yung hindi ka na masyado mahihiya, yun, mahasa ka dyan. And after nyan, pero advice ko mga kaibigan, advice ko talaga, huwag ka mag-stick sa Facebook. Hindi kasi yan ang platform para sa video creation, or hindi talaga yan platform para sa pagiging content creator. Gawin mo lang siyang ladder, hagdanan, papunta sa mas malaking pagkakakitaan. So yun lang mga kaibigan, yun lang, pwede na yun. Hanggang sa muli mga kaibigan, ako si Richard Belen, and goodbye.